Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang mga ulap ay tumatakip sa buong langit, nagmumukhang isang malaking tapis ng itim na usok na nagsisilbing paalala ng mga nangyaring kalamidad. Ang araw ay halos hindi na matanaw mula sa ilalim ng mga makapal na ulap at ang malamig na hangin ay patuloy na bumabaybay sa mga tuktok ng burol. Tumatagos ang init mula sa malalayong apoy na sumik sa mga lungsod, at bawat pagsabog ng liwanag mula sa mga nasusunog na gusali ay nagiging paalala ng isang mundong unti-unting nawawala. Si Elias ay nakatayo sa tuktok ng isang burol na nakatanaw sa mga lungsod ng Fdora at Viria. Mula sa kinalalagyan niya, kitang-kita ang dalawang lungsod na dati magkatabi at puno ng kasiglahan, ngunit ngayon ay tila mga kalansay ng nakaraan, mga paalala ng pagkatalo at pagkasira. Ang mga bahay sa Fdora ay natupok ng apoy, at ang mga ilaw mula sa mga nasusunog na mga puok ay nagiging malabo sa dilim. Sa kabilang bahagi ng ilog, ang Viria ay may katulad na kalagayan, ngunit ang mga labi ng kabisera ng kasamaan ay hindi lamang sa mga gusali, kundi sa mga kaluluwa ng mga tao roon. Mahalaga sa mga sandaling ito ang katahimikan, sapagkat ang hangin ay tila may mga salita, mga daing at sigaw ng mga kaluluwa na sumisigaw mula sa mga nasirang puok. Ang lahat ng ito, Elias, ano na ang mangyayari? Tanong ni Mara, ang tinig niya ay matimpi ngunit puno ng takot at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay hindi umiwas sa apoy, kahit na alam niyang ang bawat sandali ay maaaring maging katapusan ng kanilang mga buhay. Kasama si Elias sa mga oras na ito, at kahit na wala silang tiyak na direksyon, ang presensya ni Mara ay nagsilbing gabay sa kanyang kaluluwa. Sa mga mata ni Mara, naramdaman ni Elias ang hirap at takot na tila ipinagkait sa mundo ng mga tao sa Fdora at Viria. Paano tayo makakatakas mula sa apoy ng ating mga kasalanan? Tanong ni Mara, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang nakatingin siya sa mabilis na paglawak ng apoy. Bakit hindi nila pinansin ang ating mga babala? Bakit kailangan pang mangyari ito? Hindi natin maiiwasan, Mara, sagot ni Elias, ang kanyang tinig ay matatag ngunit may pag-aalala. Hindi nila pinansin ang mga paalala. Bawat pagkakamali, bawat kasalanan, may kahihinatnan. At ngayon, ang mga apoy ay nagpaparusa. Tumingin si Elias sa kanyang tabi, at nakita niya si Mara na may mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita si Elias ng kalungkutan sa mukha ni Mara, ngunit ngayon, tila ang kalungkutan na ito ay mas malalim, mas puno ng sakit. Alam niyang hindi na nila maibabalik ang lahat sa dati. Wala na bang pag-asa, Elias? Tanong ni Mara, ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Kung ang apoy ay pwedeng mag-alis ng kasalanan, bakit hindi ito mag-alis ng lahat ng kasamaan? Ang apoy ay hindi maghuhugas ng kasalanan, Mara, sagot ni Elias, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na liwanag. Ito ay magpaparusa. At kahit gaano kalaki ang apoy, ang tunay na pag-aalis ng kasalanan ay hindi matatagpuan sa apoy. Ang pagpapatawad ay matatagpuan sa puso ng bawat tao at sa kanilang mga gawa. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa matarik na burol, ang kanilang mga paa ay umuukit sa matigas na lupa. Sa malayo, naririnig nila ang mga tunog ng mga kaguluhan, ng sigawan, at ng pagyanig ng mga gusali mula sa mga sumasabog na bomba. Ang mga sunog sa mga lungsod ay patuloy na kumakalat, at ang mga alingawngaw ng digmaan ay umabot na sa kanilang mga pandinig. Nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng ito, sabi ni Mara. Nararamdaman ko ang lahat ng kasalanan ng mga tao. Na para bang tayo ay lahat isinumpa. Si Elias ay huminto sa gitna ng daan. Tumingin siya kay Mara at inilabas ang isang maliit na kwaderno. Mula sa kanyang bag sa loob ng kwaderno ay mga kasaysayan ng mga sinumpaang kaluluwa, mga kwento ng mga taong nawala ng pag-asa, mga taong itinakwil ng kanilang mga komunidad. Sa bawat pahina, nakasulat ang mga pangalan ng mga kaluluwang nahulog sa dilim. Pinagmumulan sila ng mga aral, ngunit hindi natutunan ng nakararami. Ito, sabi ni Elias, ang nagiging dahilan ng lahat ng pagkawasak. Ang hindi pagtingin sa mga palatandaan. Ang pagiging bulag sa katotohanan. Ang hangin ay tumigil sa paghihip at nagkaroon ng maikling katahimikan. Tumagal ang sandaling iyon, parang ang bawat patak ng oras ay hindi natatapos. Ang langit ay patuloy na naging mas madilim, at ang mga ulap ay tila lumalapit sa kanila, parang isang higanteng hayop na nagmamasid sa kanila mula sa itaas. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan, sabi ni Elias, ngunit may pagkakataon tayo na baguhin ang hinaharap. Magtulungan tayo, Mara. Kung magtutulungan tayo, may pag-asa pa.
Tumango si Mara at nagpatuloy silang maglakad, ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat, mas puno ng sakit. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit ang tanging sigurado ay hindi nila matatapos ang kanilang misyon kung hindi nila matutunan na magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa bawat tao. Habang naglalakad sila sa matarik na bundok, ang silenyo ng kagubatan ay tila nagiging isang mabigat na pader. Ang mga alingaw ng mga sunog at sigawan mula sa mga lungsod ay unti-unting humina, ngunit hindi nila matanggal sa kanilang mga isipan ang mga imahe ng pagkawasak na naiwan. Si Elias at si Mara ay patuloy na umahon, ang mga paa nila ay dumadampi sa matigas na lupa, habang ang mga ulap sa langit ay patuloy na nagiging mas madilim na parang nagtatago ng mga lihim na hindi pa natutuklasan. Alam mo ba kung bakit tayo nandito? Tanong ni Mara habang hawak ang mga sinusuong kagubatan, sinusubukang maghanap ng kahit na anong bakas ng buhay sa paligid nila. Hindi sumagot si Elias agad. Pinili niyang pagmasdan ang paligid at ang mga puno na nagpapakita ng mga palatandaan ng kalikasan, mga sanga na may mga dahon, mga mabagsik na halaman, ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, naroroon pa rin ang tahimik na sigaw ng mundo. Nandito tayo dahil wala na tayong magagawa sa mga naunang pangyayari, sagot ni Elias, ang tinig niya'y matigas, ngunit may pagkabigat. Ang ating misyon ay hindi matitinag ng kasaysayan. Kung ano man ang ating misyon, kailangan nating tapusin ito. Ang tanong ay, handa na ba tayo na magbago? Handa? Tanong ni Mara. Paano tayong magiging handa? Ang ating bayan, ang ating mga pamilya, ang ating mga kasalanan, paano natin maaayos ang lahat ng ito? Si Elias ay huminga ng malalim at tumingala sa langit. Ang hangin ay naging mas malamig at matalim, ngunit sa kabila nito, may mga tala na nagsimulang sumik mula sa madilim na kalangitan, tila mga liwanag na naglalayong gabayan sila sa kabila ng dilim. Hindi natin kayang ayusin ang lahat ng ito sa isang iglap, sagot ni Elias. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa natin, mayroon tayong pagkakataon na magbago. Magtulungan tayo, Mara. Kung matututo tayong magpatawad, magkakaroon tayo ng bagong pagkakataon. Tumahimik si Mara. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga mata ni Elias, at doon niya nakita ang hindi matitinag na paniniwala sa mga salitang ito. Ngunit hindi pa rin malinaw sa kanya kung paano sila makararating sa isang lugar na walang kasaysayan ng pagkatalo, isang lugar na hindi tinatablan ng sakit at pagkabigo. Patawad, usisa ni Mara, ang tinig niya'y bahagyang malungkot. Sa ating mga sarili. O sa mga taong nagdulot ng lahat ng ito. Sa parehong paraan, sagot ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ang pagpapatawad ay nagsisimula sa ating mga puso. Kapag natutunan nating magpatawad sa ating mga sarili, magiging mas madali na magpatawad sa iba. Habang naglalakad sila, patuloy nilang iniisip ang mga tanong na wala pang sagot. Ang mundo ay patuloy na nagbabago sa kanilang paligid, at sa kabila ng mga sunog at pagkawasak, may mga bagong hamon na nagsisimula pa lamang lumitaw. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, napansin nila ang isang maliit na baryo sa ilalim ng bundok. Ang mga bahay dito ay mas simple kaysa sa mga lungsod, at ang hangin ay may amoy ng likas na kagandahan, hindi tulad ng usok at alikabok na bumabalot sa Fdora at Virya. Ang mga tao sa baryo ay mas tahimik, ngunit may mga matang nagmamasid mula sa mga bintana. Kitang-kita ni Elias ang takot at kawalan ng pag-asa sa bawat isa sa kanilang mga mata. Dito ba tayo magsisimula? Tanong ni Mara habang naglalakad sila patungo sa isang maliit na bahay sa gitna ng baryo. Hindi ko alam, sagot ni Elias. Pero ang bawat hakbang ay isang pagkakataon na magsimula muli. Pagdating nila sa bahay, isang matandang babae ang lumabas upang salubungin sila. Ang kanyang mukha ay puno ng wrinkles, ngunit ang kanyang mga mata ay maligaya. Taga-Fdora ba kayo? Tanong niya, ang tinig niya ay malumanay. Sagot ni Mara. Dumaan kami mula sa mga naglalagablab na lungsod. Nais naming maghanap ng isang lugar kung saan makakapagpahinga. Magandang pagkakataon iyon, sagot ng matandang babae. Marami sa amin dito ay nagtatago mula sa mga kaguluhan. Ngunit ang mga alingaw-ngaw ng digmaan ay naririnig pa rin sa aming mga tainga. Habang naglalakad sila sa loob ng bahay, natagpuan nila ang isang maliit na silid na puno ng mga puno at halamang gamot. Ang amoy ng mga halamang gamot ay malasa at nagpapaginhawa sa kanilang mga katawan. Ang matandang babae ay nagsimulang maghain ng pagkain at nagbigay ng mainit na tsaa sa kanilang mga kamay. Habang pinagmamasdan ni Elias ang mga tanawin mula sa bintana ng bahay ng matandang babae, ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa nakaraan.
Ang mga kalalabasan ng kanilang misyon ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang misyon na hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga sagot, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa kanilang mga pagkakamali. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga sakripisyo, may mga pagkakataon pa ring magbago. Ngunit paano kung hindi nila maabot ang pagninilay na yon? Paano kung magpatuloy sila sa paghahanap ng sagot sa isang walang katapusang daan? Maya-maya, naramdaman ni Mara ang kanyang mga mata ay tinatamaan ng sikat ng araw na dumaan mula sa bintana. Lumapit siya kay Elias at umupo sa tabi niya, ang katahimikan sa paligid ay naging isang pader sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan siya ni Mara ng matalim, may halong kalituhan at takot sa kanyang mga mata. Elias, hindi ko alam kung paano ko masisimulan ito, ngunit anong nangyari sa ating bayan? Ano ba talaga ang dahilan ng mga kaganapan? Sinimulan ni Elias na maglakad palayo, ang bawat hakbang ay isang pagninilay na nag-aalab. Ang mga alaala ng Fedora at Virya ay naglalakbay sa kanyang isipan tulad ng mga ulap na dumaan sa kanyang harapan, mabilis, matalim, at puno ng pighati. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magkapit ang mga kalamnan, parang isang hindi matanggal na bigat. Hindi ko pa sigurado, Mara, sagot ni Elias, ang tinig niya ay magaan ngunit puno ng kabuntot na damdamin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi tayo makatatagal kung patuloy tayong titingin sa nakaraan. Kailangan natin magpatawad. Kailangan natin tanggapin kung ano ang nangyari at magpatuloy. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid nila. Ang mga puno sa labas ay patuloy na yumuyuko sa hangin, at ang tunog ng mga ibon ay nagiging tahimik na paalala na hindi lahat ay maaaring kontrolin. Minsan, patuloy ni Elias, ang pinakamalaking kaaway natin ay ang ating sarili. Kung patuloy tayong magdadala ng bigat ng nakaraan, paano tayo makararating sa hinaharap? Mara ay nag-aatubili, ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula sa mga mata ni Elias, pababa sa mga kamay niyang mahigpit na nakahawak sa tasa ng tsaa. Patawad, siya ay nagsalita, ang tinig ay may kasamang pagnanasa na maalis ang mga gapos sa kanyang kaluluwa. Pero paano? Paano natin magagawa ito? Ang lahat ng nasira, ang lahat ng mga tao. Hindi ko kayang patawarin ang mga ganitong uri ng kalupitan. Hindi sumagot si Elias agad. Sa halip, tiningnan lamang niya si Mara, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pangunawa. Minsan, hindi natin kayang patawarin ang lahat ng hindi natin kayang tanggapin, pero ang unang hakbang ay tanggapin na hindi natin kayang gawin ang lahat. Kailangan mong tanggapin na ang pagpatawad ay hindi para sa iba. Ito ay para sa iyo. Para sa akin, tanong ni Mara nang walang pagkaintindi. Opo, sagot ni Elias. Kapag pinatawad mo ang iba, hindi ka na maghihirap. Ang kasaysayan ng Fedora at Virya ay nawala na. Ang mga tao sa paligid natin ay tinatanggap ang mga sugat, at ikaw din. Habang ang kanilang usapan ay nagiging mas mabigat, may isang malakas na tunog mula sa labas ng bahay. Ang isang malupit na sigaw ng mga tao ay narinig mula sa dulo ng kalsada. Agad na tumayo si Elias, ang kanyang katawan ay handa na para sa anumang uri ng pakikisalamuha. Maghanda tayo, sinabi ni Elias kay Mara. May mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero kailangan tayong magsama. Habang binabaybay nila ang kalsadang patungo sa pinagmulan ng sigawan, ang mga ulap ay nagiging mas madilim at ang hangin ay nagiging mas malakas. Ang mga bahay na pinagmumulan ng sigaw ay nagsimulang maglabasan ng mga tao, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang mga tunog ng malupit na pag-apaw ng tubig mula sa mga ilog ay nagiging mas maririnig, at ang kalikasan mismo ay tila umiiyak sa kanilang paligid. Pagdating nila sa pinagmumulan ng ingay, natagpuan nila ang isang grupo ng mga tao na nagsisiksikan, ang mga mukha nila ay may tatak ng takot. May mga sugatang tao sa kalsada at ang mga kabahayan ay nasira na. Tumakbo si Mara patungo sa isang babaeng naiinis sa mga pondo ng tubig, at si Elias ay dumiretso sa isang batang lalaki na nawalan ng pamilya sa kalamidad na naganap. Anong nangyari dito? Tanong ni Elias sa batang lalaki, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may malasakit. Ang bagyong ito isang malupit na bagyong, sagot ng bata, habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mukha. Ang lahat ng mga bahay namin nawasak. Hindi ko na alam kung saan sila, wala na sila. Sa isang iglap, lahat ng bagay na iniiwasan natin ay narito, sabi ni Mara, ang tinig ay puno ng kaba. Paano kung ito ang ating tinatahak na landas? Hindi ba't sinasabi nila na ang mga bagyong ito ay magdadala ng mga panibagong simula? Si Elias ay tumango. Ang bagyong ito ay maaaring magdala ng bagong pag-asa.
Ngunit sa bawat bagyo, may mga nasirang buhay na kailangan ding pag-usapan at buuin muli. Matapos ang insidente sa kalsada, nagsimula nang mangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang bagyong dumaan ay nagdala ng mas maraming problema kaysa inaasahan, at ang kalikasan ay patuloy na naglalaban-laban sa kanilang mga buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga mahahalagang katanungan na nagsimula ng lumitaw sa isipan ni Elias at Mara. Bakit nga ba nagkaroon ng ganitong kalamidad? At ano ang kinalaman nito sa kanilang misyon? Pagdating nila sa isang madilim na kagubatan na malapit sa bayan, nagsimulang magtaka si Mara. Ang daan patungo rito ay mahirap, puno ng mga sagabal at panganib. Ngunit si Elias ay matatag na naglalakad, hindi alintana ang mga hadlang na tumatambad sa kanilang daraanan. Mara, sabi ni Elias habang naglalakad, ang kanyang boses ay tahimik ngunit may kabigatan. Ang mga bagay na nangyayari ngayon ay hindi isang aksidente. Ang bagyo ay nagdala ng higit pa kaysa sa mga kalamidad. Ang mga nararanasan natin ay may mas malalim na kahulugan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mara, ang mga mata ay nag-aalab sa alingawngaw ng mga katanungan. Ang mga sigaw na narinig natin sa bayan hindi lang ito tungkol sa bagyo. Ang mga kaganapan sa ating paligid ay may kinalaman sa isang mas malaki at mas matagal ng umiiral na plano. May mga puwersa sa likod nito at hindi tayo ang unang nakakaranas ng ganitong klaseng pagsubok. Mabigat ang kanyang mga salita at si Mara ay napaisip. Hindi nila alam kung ano ang dapat na gawin sa mga bagong impormasyong ito. May mga katanungan pa silang hindi natutugunan, ano ang ugnayan ng lahat ng ito sa kanilang misyon? Sino ang mga tao na responsable sa mga kaganapan sa kanilang bayan? Sa kalagitnaan ng kanilang lakbayin, nakatagpo sila ng isang bihag na itinatago sa isang madilim na yungib. Ang nilalang na ito ay hindi ordinaryong tao, mukhang isa siyang sinaunang nilalang na may kakaibang kaalaman at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga lihim na matagal nang nais matuklasan ni Elias. Ikaw ang hahanapin namin, sabi ni Elias habang iniikot ang kanyang tingin sa paligid. Alam mo ang mga nangyayari sa aming bayan. Sinusubukan mong pigilan ang lahat ng ito, hindi ba? Ang nilalang ay ngumiti ng malupit at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Hindi niyo ako kayang pigilan, Elias, sabi ng nilalang, ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa matataas na bundok. Ang mga lihim na ito ay hindi para sa inyo. Ang mga puwersang gumagalaw sa inyong bayan ay mas malaki kaysa sa inyong kayang intindihin. Hindi ninyo kayang salungin ang agos. Mara ay nanlaki ang mata, at napansin niyang ang mga boses ng nilalang ay kumakalat sa kanilang paligid, halos parang may ibang uri ng enerhiya ang pumapalibot sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mara. Pwede mo bang ipaliwanag ng mas malinaw? Ang nilalang ay ngumiti ng malumanay. Hindi ninyo pa nauunawaan, hindi ba? Ang kalikasan ng inyong misyon ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng sagot. Kailangan niyong maintindihan ang koneksyon ng mga puwersang bumabalot sa inyong bayan. Ang bagyo at ang mga sigaw, lahat ng ito ay mga senyales. Ang tunay na kalaban ay hindi lang nasa harap ninyo, kundi nasa lahat ng nasa paligid ninyo. Si Elias at Mara ay nagpalitan ng tingin. Hindi nila alam kung paano nila haharapin ang nilalang, ngunit malinaw na ang mga sagot ay hindi nila makukuha ng madali. Ang inyong misyon ay hindi matatapos dito, patuloy ng nilalang. Kung talagang gusto ninyong malaman ang lahat ng ito, kailangan ninyong sumunod sa agos ng pagkatalo. Kailangan ninyong matutunang tanggapin na hindi lahat ay makakamtan sa isang iglap. At kailangan ninyong magtiwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inyong mga sarili. Ang mga salitang ito ay tila may mabigat na epekto kay Mara at Elias. Tumayo sila ng magkasama, at sa kabila ng takot na nararamdaman nila, hindi nila matutulan ang mga salitang binitiwan ng nilalang. Mara, sabi ni Elias habang nagsisimula silang maglakad palayo, I think this is the beginning of a much bigger story than we realized. The questions, the dangers, it's all connected to something ancient. Mas malalim pa kaysa sa iniisip natin, Elias, sagot ni Mara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Pero kailangan natin ipagpatuloy. Hindi natin kayang bumalik ngayon. Habang patuloy silang naglalakad, ang kagubatan ay nagsimulang magbago. Ang hangin ay naging malamig at ang mga puno ay nagmumukhang matatayog at misteryoso. Si Elias ay nagsimulang mag-isip ng mas malalim tungkol sa mga pahiwatig na ibinigay ng sinaunang nilalang. Alam niyang may higit pang mga pagsubok na haharapin sila, at wala ni isa sa kanila ang handa para sa mga susunod na kabanata ng kanilang misyon.
Ito na ba ang tinutukoy niya? Tanong ni Mara. Ang mga puwersa na pilit natin tinatanggihan. Sagot ni Elias. Kailangan nating maghanda sa lahat ng mga posibleng mangyari. Hindi tayo makakabalik sa dati at ang mga tanong natin ay magiging mas mahirap habang tumatagal. Ang kadiliman ng kagubatan ay naging simbolo ng kanilang madilim na hinaharap. Ang mga hamon na kanilang pinagdadaanan ay magiging mas mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, bitbit ang mga tanong at ang mga sagot na hindi pa nila natutuklasan. Habang patuloy ang paglalakbay nina Elias at Mara, mas lalong naging mahirap ang kanilang pagharap sa mga panganib at misteryo ng kagubatan. Ang hangin na dumadaloy mula sa kabundukan ay malamig at matalim, para bang may mga hindi nakikitang mata na nagmamasid sa bawat galaw nila. Minsan, nakadarama si Elias ng mga kakaibang alingawngaw sa kanyang paligid, at parang may mga tinig na gustong iparating ang mga hindi pa nilang nalalaman. Para kay Mara, ang pakiramdam ng pagkaligaw ay hindi na bago, subalit ngayon, ang pakiramdam ng hindi pagkakaunawa ay lalong nagiging matindi. Hindi nila matukoy kung gaano kalayo na sila sa kanilang pinagmulan, o kung gaano katagal silang naglalakad mula noong huling natutulog. Isa lamang ang alam nila, hindi nila kayang magtigil, at hindi rin nila kayang umusad ng pabagal. Kailangan nilang magpatuloy, kahit pa ang lahat ng kanilang nakikita ay nagiging malabo at magulo. Nang magtulungan sila sa paghahanda ng kampo para sa gabing iyon, si Elias ay nag-isip. Nasa tapat nila ang dilim ng kagubatan, ang tanging liwanag ay mula sa mahinang apoy na nagbabalik ng mga anino. Ang katahimikan ng gabi ay nakakatakot at puno ng mga hindi maipaliwanag na presensya. Sa tingin mo ba, Elias, makakaya natin? Tanong ni Mara habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Tumigil si Elias saglit, pinansin ang tanong. Alam niyang hindi nila kayang baliwalain ang takot na nararamdaman nila, ngunit kailangan nilang ipagpatuloy ang misyon na nagsimula na nila. Wala tayong pagpipilian, Mara. Kailangan nating magpatuloy. Maging siya ay naguguluhan na. Lalo na ngayon na may mga hindi inaasahang bagay na nagsisimula ng mangyari, mga bagay na hindi pa nila kayang ipaliwanag. Sa gitna ng gabi, nang ang kanilang mga katawan ay nagbabalik mula sa pagod, isang tunog na hindi nila matukoy ang pinagmulan ang kanilang narinig. Ang tunog ay malayo, ngunit malinaw. Parang isang bagay na bumagsak mula sa matataas na puno ng kabubatan. Agad silang tumayo, nagmamasid sa paligid na may mga handa. Narinig mo ba yun? Tanong ni Mara, ang kanyang boses ay may bahid ng takot. Opo, sagot ni Elias, ang kanyang mata ay alerto. Parang may sumusunod sa atin. Hindi nagtagal, isang matinding tunog ang muling umabot sa kanilang pandinig, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas at mas malapit. Tumayo si Elias at pinanatili ang kanyang pag-iisip sa anumang posibleng mangyari. Hindi nila alam kung ano ang magiging susunod na hakbang nila, ngunit ang pakiramdam nila ay may kakaibang puwersa na nagmamasid sa kanila. Sa likod mo, bumulong si Mara, at bago pa man makapagsalita si Elias, isang malaking anino ang lumitaw mula sa dilim, dumapo sa kanilang harapan. Isang nilalang, matangkad at halos hindi makita sa ilalim ng kumakalat na mga anino, na parang nilamon ng kagubatan mismo. Ang nilalang ay may mahahabang pangil at mata na kumikislap ng pula. Hindi nagtagal, isang malamig na hangin ang dumaan, ang bawat sandali ay napuno ng matinding takot at pangamba. Ang anino ng nilalang ay tila nagbigay ng isang presensya na hindi matukoy ng tao. Walang anuman kundi ang kabang ng dilim na pumapalibot sa kanilang paligid. Nagtatanong ako, sino ka? Tanong ni Elias, habang ang kanyang espada ay dahan-dahang iniangat. Ang kamay ni Mara ay nagsimula rin kumilos patungo sa kanyang mga kagamitan. Tumawa ang nilalang, isang tunog na malamig at puno ng pang-insulto. Hindi ninyo kayang maunawaan kung ano ang nangyayari sa inyong mundo. Ang lahat ng ito ay isang dula na isinulat ng mas mataas na puwersa. Ang mga lihim na tinataglay ninyo ay hindi pa handa para malaman ng mga mortal. Dagdag ng nilalang, ang tinig ay halos dumadaloy mula sa mga anino sa paligid. Nagpalitan ng tingin sina Elias at Mara. Ang kanilang isipan ay nagsimula ng magtakda ng mga hakbang upang maghanda para sa kanilang susunod na hakbang. Ngunit hindi nila na kayang magsalita ng matagal. Walang makakapigil sa kanila. Ang tunay na kaaway ay hindi ang nakikita mo, sabi ng nilalang, bago sumabog ang isang ulap ng enerhiya mula dito. Ang mas matinding kaaway ay matagal nang umaabot sa likod ng inyong mata. Ang paligid ay tila sumabog sa dilim. Isang malupit na lakas ang pumatagilid sa kanilang mga katawan.
Ang hangin ay naging mabagsik, ang lupa ay tila lumilipad at sumasabay sa galaw ng nilalang. Hindi nila matukoy kung alin ang takot at alin ang sigaw ng kanilang sariling takot. Lahat ng kanilang katawan ay sumusuong sa bawat patak ng takot na umaabot sa kanila. "Halika na, Mara, kailangan nating magtulungan," sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na puno ng kalasag. Isang sigaw na puno ng sama ng loob ang lumabas mula kay Mara, at ang kanilang gabay sa mga anino ay nagiging mas maitim sa bawat sandali. "Hindi na kami takot," ang sabi niya, at walang tigil nilang tinanggap ang tawag ng dilim. Habang ang paligid ay puno ng nag-aalimpuyong enerhiya, si Elias at Mara ay nagpatuloy sa pag-aangat ng kanilang mga armas. Ang mga kamay nila ay nanginginig, ngunit ang determinasyon ay matibay sa kanilang mga mata. Ang nilalang na nagpakita sa kanila, ang anino ng kagubatan na may matalim na mga mata at pangil, ay tila may kapangyarihan na hindi nila kayang sukatin. Hindi lamang ang lakas ng hangin, kundi pati na rin ang bigat ng mga salitang binitiwan ng nilalang ay patuloy na bumibigat sa kanilang mga isipan. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mara, ang boses ay puno ng pagdududa at takot. Ngunit bago pa man makasagot ang nilalang, nagsimula itong magbago. Ang katawan ng anino ay nagsimulang mag-iba-iba ng hugis, ang kanyang mga mata na kumikislap ng pula, ay nagbigay daan sa isang kakaibang liwanag na nagbigay buhay sa buong kagubatan. Tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Elias habang ang kanyang utak ay nagsimulang mag-isip kung ano ang mas matinding panganib na nakatago sa dilim na ito. "Hindi ninyo na ako kayang itaboy," sabi ng nilalang, ang tinig nito ay ngayon ay mas mabigat at malalim. "Ang pagdating ko ay hindi para magbigay takot, kundi upang ipakita sa inyo ang inyong tunay na misyon." Habang naririnig nila ang banta ng nilalang, isang malalim na paghinga ang iniwasan ni Elias. Hindi na sila pwedeng magpatuloy ng walang pag-isip. Walang alinlangan, ang kanilang misyon ay magiging mas mahirap at ang kanilang desisyon ay hindi magiging sapat upang protektahan ang kanilang mga sarili. "Alam namin ang aming misyon," sagot ni Elias, ang boses ay matatag at puno ng paninindigan. "Ngunit ang misyon na ito ay hindi para sa isang nilalang katulad mo." Ang nilalang ay tumawa, ang tunog nito ay parang isang pangungutya. "Babalik kayo sa dilim ng inyong nakaraan. Hindi ninyo kayang suwayin ang kapalaran. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok, hindi ninyo kayang iwasan ang katotohanan." Habang naglalaban sila laban sa nilalang, nagsimula nang mangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan, ang kagubatan sa paligid nila ay tila nagsisimulang magbago. Ang mga puno ay gumalaw, ang hangin ay naging mas malupit, at ang mga ulap sa langit ay nagsimulang mag-iba ng kulay. Ang mundo sa paligid nila ay nawawala sa kanilang mga mata, at ang bawat hakbang ay tila naghuhulog sila sa isang walang katapusang balon ng dilim. "Huwag mong hayaang mangyari ito," sigaw ni Mara, na halos mawalan ng lakas ng loob. "Mayroon pa tayong pagkakataon." Ngunit bago pa man makalaban pa, nagbago ang anyo ng nilalang. Ang katawan nito ay naging parang isang usok na dumaan sa hangin, at naglaho ang kanyang itsura sa dilim ng gabi. Hindi nila alam kung ang nilalang ay tumakas o ang kanilang sariling takot ay naging dahilan kung bakit ito hindi na nila natutunan pa. Mabilis nilang binalikan ang kanilang kampo, ang kanilang mga mata ay hindi na matukoy kung ang dilim na kanilang kinakaharap ay tunay o isa lamang ilusyon na ipinapakita sa kanila. Ang nilalang na nagpakita sa kanila ay nagsisilbing isang babala, ang tunay nilang misyon ay mas komplikado kaysa sa kanilang inisip. "Babalik tayo," sabi ni Elias, ang tinig nito ay malalim at puno ng pangako. "Ang nilalang na iyon ay hindi ang ating tunay na kalaban. Ang ating misyon ay hindi para sa kanya. Kailangan nating magpatuloy kahit anong mangyari." Naglakad silang magkasama, ngunit sa likod ng kanilang isipan, pareho nilang naramdaman ang isang matinding kakulangan ng tiwala. Ang mga huling sinabi ng nilalang ay nag-iwan ng marka sa kanilang mga puso. Kung ang lahat ng ito ay isang pagsubok, paano nila malalaman kung ano ang totoo? Naglakbay sila sa kagubatan na mas tahimik kaysa sa kanilang inasahan. Ang mga puno ay nagsimulang magbago muli, ngunit ngayon, may mga mata na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ang mga pakiramdam na dati malabo ay nagsimulang magsanib sa isang nakakalito at nakakatakot na larangan ng kahulugan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi nila alam, ngunit ang sagot ay nagsisimula ng magpakita. Habang patuloy na bumabaybay sa madilim na kagubatan sina Elias at Mara, ramdam nilang nagsisimula na silang mawalan ng pag-asa. Ang kanilang misyon ay nagiging mahirap, hindi lamang dahil sa mga pisikal na pagsubok kundi dahil na rin sa emosyonal na bigat ng kanilang nararamdaman.
Ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumabalot sa kanilang isipan, at sa bawat hakbang, ang tanong kung ano ang mangyayari sa susunod ay hindi nawawala. Elias, na karaniwang kalmado at matatag, ay hindi maiwasang magtanong kung ano ang mangyayari kung mabigo sila. Paano kung hindi natin matutunan ang aral ng Encantada? Paano kung ito ang huling misyon na ating tatahakin? Hindi niya naiwasang itanong kay Mara na tahimik at malalim ang iniisip. Ang mga mata ni Elias ay tinitigan ang maitim na kabubatan na tila hindi natatapos. Mara, na patuloy na naglalakad, ay dumaan sa ilalim ng isang puno at nagbigay ng malalim na buntong hininga. Hindi natin kayang bumalik, sagot niya. Walang ibang daraanan. Kung hindi natin lalabanan ang mga ito, wala tayong magiging pag-asa. Nasa ating mga kamay ang desisyon ng ating hinaharap. Habang sila ay patuloy na naglalakad, isang hindi inaasahang tunog ang narinig mula sa malayo. Isang pag-iyak. Tahimik na tinanaw ni Elias at Mara ang direksyon mula sa pinagmulang tunog at agad nilang naramdaman na may kakaibang enerhiya sa paligid. Nang magpatuloy sila, nakita nila ang isang batang babae na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at ang kanyang katawan ay nanginginig mula sa takot at lamig ng gabi. Huwag kang matakot, sabi ni Elias, ang tono ng boses niya ay naglalaman ng pangako ng proteksyon. Ano ang nangyari? Bakit ka umiiyak? Tumango ang batang babae, ngunit hindi agad nakapagsalita. Tumingin siya kay Mara at pagkatapos ay kay Elias, at nakita nila ang pagkabigla sa mga mata nito, at tila nagsisimula ng magdulot ng takot sa kanya ang kanilang mga presensya. Nawala ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Lahat sila'y kinuha ng mga nilalang na hindi ko maintindihan, sabi ng batang babae. Ako na lang ang natira. Si Mara, na may pusong puno ng awa, ay lumapit sa batang babae at umupo sa tabi nito. Ano ang nangyari? Sino ang kumuha sa kanila? Anong klase ng nilalang ang sumira sa inyong tahanan? Ang batang babae ay kumuha ng malalim na hininga at nagsimula ng magkwento. Ang kwento niya ay puno ng kalungkutan. May mga nilalang na dumating sa aming bayan sa isang madilim na gabi. Mga nilalang na hindi mo kayang makita, ngunit nararamdaman mo ang kanilang presensya. Isang malaking nilalang na may katawan ng tao, ngunit may mga pakpak ng ibon, ang nagdala ng dilim sa aming bayan. Wala silang pakialam sa buhay ng sinuman. Wala ni isa sa amin ang nakaligtas. Habang ang batang babae ay patuloy na nagkukwento, nagkaroon ng isang mabilis na pagbabago sa atmosfera ng kabubatan. Ang mga puno ay nagsimulang mag-alog, at naramdaman nila ang isang malamig na hangin na dumaan, isang hangin na may kasamang mga bulong ng isang hindi kilalang boses. Elias at Mara ay nakatayo at nagtinginan. Iyon ba ang tunog ng mga nilalang na ito? Tanong ni Elias. Iyan ba ang tinutukoy mo? Sabi ng batang babae nang may takot. Sila ang dahilan kung bakit ako nag-iisa ngayon. Baka sila na naman, baka nandyan na sila. Hindi na nila itinuloy pa ang kanilang pag-uusap. Ang tunog ng mga yabag at ang kakaibang paggalaw ng hangin ay nagbigay ng takot sa kanilang puso. Hindi na nila kayang mag-aksaya ng panahon. Kailangan natin magtulungan, sabi ni Mara sa batang babae. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. Habang naglalakbay silang tatlo, ang bawat hakbang nila ay nagiging mas mabigat. Ang mga puno sa paligid ay nagsimula ng magmukhang mga anino na sumasalubong sa kanila. Ang buwan ay patuloy na natatakpan ng makakapal na ulap, kaya't ang kalsadang tinatahak nila ay tila nagiging madilim na walang hanggan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy nilang binabaybay ang landas na tinuturo ng batang babae, umaasa na makarating sa bayan ng Loria, kung saan maaaring matutunan nila ang susunod na hakbang sa kanilang misyon. Habang malapit na silang makarating sa bayan ng Loria, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang pader ng enerhiya ang bigla na lamang sumulpot sa kanilang daraanan. Ang pader ay kumikinang ng maladilaw na liwanag at nagbigay ng malakas na tunog ng mga alon ng enerhiya. Anong nangyayari? Tanong ni Mara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ano ang pader na ito? Elias, na may hawak pa rin ng kanyang espada, ay nagsimulang magmasid. Hindi ko alam, sabi niya, ngunit ito ay hindi ordinaryo. Hindi ito isang pader na basta-basta matutuklasan. Si Mara ay hindi kumilos. Paano kung ito ang huling pagsubok na itinakda para sa atin? Kung hindi tayo makalampas dito, baka ang ating misyon ay matatapos. May paraan tayo para makatawid, sabi ni Elias, ang boses nito ay puno ng kumpiyansa.
Kailangan lang natin malaman kung paano gumalaw ang pader na ito. Kung may nilalang na nagpatayo nito, malamang ay may layunin sila para sa atin. Ang batang babae na kanina ay tahimik lamang ay nagsalita. Huwag ninyong subukan. Kung papasukin ninyo ang pader na ito, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari. Ito ang pinakamalaking panganib na hinarap ko sa buhay ko. Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon kung ano ang susunod na hakbang, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng pader. Pumunta na kayo. Kung gusto ninyong magpatuloy, patunayan nyo ang inyong tapang. Tanging mga may malasakit at hindi takot ang makakalusot. Ang malamlam na liwanag mula sa pader ay nagsimulang kumislap, na parang mga mata ng isang nilalang na lihim na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Nakatayo sina Elias, Mara, at ang batang babae sa harap ng kislap ng enerhiya, at ang bawat isa sa kanila ay puno ng katanungan at takot. Ang presensya ng pader ay tila mayroong kakayahang pagsanibin ang kanilang mga isip at i-test ang kanilang lakas, at ang hindi tiyak na kalikasan ng mga pagsubok na kanilang haharapin ay nagsisilbing mabigat na balakid sa kanilang daan. Patunayan niyo ang inyong tapang, ang boses mula sa likod ng pader ay muling umalingaw-ngaw. Kung talo kayo, mananatili kayong nakatali sa likod ng pader magpakailanman. Si Elias ay humugot ng malalim na hininga at nagtingin kay Mara. Pumili tayo, sabi niya, ang boses ay may kabigatan. Ang hindi sumusubok, natatakot na magtagumpay. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, ang batang babae na kasama nila ay nagtakip ng kanyang mga mata at may bahagyang tumulong na daing. Huwag na kayong pumasok. Ang pader na ito ay hindi lang isang pagsubok, ito ay isang bitad. Hindi ninyo kayang labanan ang lahat ng ito, ang batang babae ay nagsimulang maglakad pabalik. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at panghihina. Sabi nila, ang pader na ito ay hindi lang para subukan ang lakas ng katawan, kundi pati ang katatagan ng puso at isipan. Kung ikaw ay magpapakita ng kahit anong pagdududa o takot, magiging daan ito upang mas lalo kayong maghirap. Ngunit si Mara ay hindi natuwa sa sinabi ng batang babae. Tumigil siya at pinigil ang batang babae. Hindi natin pwedeng sumuko. Kung kailangan natin patunayan ang ating tapang, gagawin natin. Kung matutulungan tayo ng pader na ito upang lumaban sa ating kinabukasan, makakaya natin. Si Mara ay nanatiling matatag, at ang kanyang mga mata ay may dilim na determinasyon na hindi karaniwan sa kanyang pagkatao. Si Elias, na hindi nakikita sa unang pagkakataon ang kabigatan ng sitwasyon, ay tumingin sa batang babae at nagtanong, maaari ka bang magbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari? Kung ito ay isang bitag, gusto naming malaman kung paano ito makakalampasan. Ang batang babae ay lumingon sa kanila, ang mga mata ay puno ng malalim na kalungkutan. Wala nang ibang daan, anya. Ang tanging paraan upang matutunan kung paano lumaban sa pader na ito ay kung ikaw ay tapat sa iyong sarili. Kung hindi, papasukin ka ng mga nilalang sa likod ng pader at wala nang pagbalik. Si Elias ay nag-aalangan, ngunit hindi siya tinatablan ng takot. Pinili niyang magpatuloy sapagkat wala na silang ibang pagpipilian. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa takot, anya, habang hawak ang espada. Si Mara, na may malalim na pangarap para sa kanilang misyon, ay nagsimula ng maglakad patungo sa pader. Hindi ito ang pinili niyang daan, ngunit alam niyang wala silang ibang paraan kundi ang magpatuloy. Ang pader, na may malabughaw na ningning, ay nagsimulang magbago ng hugis. Mula sa isang solidong anyo, nagkaroon ito ng mga bitak. Bigla, isang malalim na tunog ng mga alon ang nagpatunog, at mula sa mga bitak, nagsimulang maglabasan ang mga anino, hindi mga anino ng mga tao, kundi mga nilalang na may mga mata na kumikinang ng dilim. Maghanda kayo, ang boses mula sa pader ay muling umabot sa kanilang pandinig, at sa sandaling iyon, ang mga nilalang ay dumaan sa kanila, ang kanilang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Ang mga nilalang ay hindi matawagan ng pangalan, wala silang eksaktong anyo, kundi mga ulap ng dilim na nag-iisa at nagtatago ng mga kaluluwa ng mga nawawala. Anong klase ng mga nilalang ito? Tanong ni Elias, ang kamay ay nakahawak pa rin sa hawakan ng kanyang espada. Ang mga ito ay mga nilalang ng dilim, mga anino ng nakaraan, sabi ng batang babae na ngayon nagsimula ng maglakad palapit sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Mara, tayo'y maghanda. Si Elias ay tumingin kay Mara at mabilis na kumuha ng posisyon. Naramdaman nilang sila ay hindi lamang lumalaban sa mga anino, kundi sa kanilang mga takot at mga nakaraang sugat. Ang mga nilalang ay tila lumalapit sa kanila sa isang nakakatakot na bilis.
Ang bawat hakbang ng mga nilalang ay may kasamang mga tunog ng pag-aalulong at pag-iyak na parang tinatawag ang kanilang mga kaluluwa. Hindi sila makalaban ng diretsyo, ngunit alam nilang kailangan nilang matutunan kung paano gamitin ang kanilang takot laban sa kanilang mga kalaban. Habang ang laban ay tumagal, napansin ni Mara na ang mga nilalang ay umaatake batay sa kanilang takot. Kung sila ay natatakot, ang nilalang ay magkakaroon ng lakas upang makapagdulot ng matinding sakit. Ngunit kung ang mga nilalang ay hindi makita ang kanilang takot, sila ay magiging mahina at madali nilang matatalo. Bukas ang pader sa ating kalooban, sabi ni Mara. Hindi nila tayo kayang talunin kung hindi tayo magpapakita ng takot. Nagsimula silang magtulungan, ang bawat pag-atake ay tumutok sa pag-iwas at paggamit ng lakas na hindi batay sa puwersa, kundi sa tamang diskarte. Habang ang labanan ay nagpatuloy, isang malakas na tunog ng pagsabog ang nagdulot sa pader ng pagkabasag. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglaho at ang mga mata ng mga ito ay nawala sa dilim. Sa wakas, ang pader ay nagsimulang magdisperse. Ang mga ulap ng dilim ay nagbago at ang liwanag ng buwan ay muling nagbigay liwanag sa kanilang daraanan. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay mula sa pagdurog ng pader ng dilim, at bagamat nanatili silang matatag, ang bigat ng kanilang pinagdadaanan ay naging mas malupit kaysa sa inaasahan nila. Ang hangin ay malamig at mabigat, tila sumasabay sa kanilang paghinga, at ang bawat hakbang ay naramdaman nilang nagsusulong sila ng isang hakbang patungo sa isang lugar na hindi nila lubos na nauunawaan. Lahat ng kanilang ginawa ay tila nagsasabi ng isang kwento ng paghihirap at sakripisyo. Si Elias ay nagmamasid sa paligid habang naglalakad. Ang landas na kanilang tinatahak ay mahirap at puno ng mga nakatagong panganib. Nakaramdam siya ng isang malamig na pakiramdam na sumasagap sa kanyang kaluluwa. Hindi lamang pisikal na pagsubok ang kanilang hinaharap, kundi pati na rin ang mga psikolohikal na pagsubok na humuhubog sa kanila, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Mas mabigat kaysa sa mga nilalang, sinabi ni Elias sa kanyang sarili, tinitingnan ang mga bundok sa malayo. Wala na bang katapusan ang mga pagsubok? Si Mara, na hindi gaanong nagpakita ng takot, ay mas pinili ang magpatuloy ng tahimik. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may mga tanong din na patuloy na bumangon. Hanggang saan natin kakayanin? Tanong niya, hindi alintana kung may ibang nakakarinig. Mabilis siyang lumingon kay Elias at sinabing, ang mga nilalang ay hindi lamang mga pagsubok. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Hindi lang natin nakikita ang mga layunin sa likod nito. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, may narinig silang tunog, ang tunog ng mga paa na umaabot sa kanilang direksyon. Agad na tumigil ang lahat ng paggalaw. Ang mga mata ni Elias ay kumikislap sa pangunawa. May mga sumusunod sa atin, anya, at mabilis niyang itinaas ang espada. Lumalapit ang isang nilalang na hindi pa nila nakikita, hindi isang anino, kundi isang nilalang na may katawan ng bakal, isang mandirigmang may mahiwagang armor. Walang mukha, ngunit ang nilalang ay kumikilos ng parang isang makinarya, at bawat galaw nito ay tila nilalayuan ang bawat saloobin na nais nilang iparating. Ang bawat laban ay may kanyang mga presyo. Ang boses mula sa nilalang ay hindi mula sa mga labi nito, kundi mula sa hangin mismo, na parang isang etyo na bumabalot sa lahat ng kalikasan. Kailangan niyong magbayad. Magbayad? Tanong ni Mara, hindi makapaniwala sa narinig. Magbayad para saan? Ang nilalang ay hindi sumagot. Sa halip, itinaas nito ang kamay, at ang hangin sa paligid nila ay biglang nagbago. Ang kanyang presensya ay sumasabog sa paligid, at ang lahat ng mga elemento ay tila nagsimula ng magbago. Bigla, isang malupit na sikdo ng hangin ang humagupit sa kanilang mukha, at ang mga puno sa paligid nila ay nagsimulang yumuko sa ilalim ng lakas ng hangin. Si Elias ay hindi nag-aksaya ng oras at tumalon, ang espada ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang labanang ito ay hindi lamang laban sa isang nilalang, kundi laban sa kanilang mga paniniwala, laban sa kanilang takot, laban sa mga bagay na hindi pa nila kayang unawain. Ang labanan ay mabilis at matindi. Hindi lang pisikal na lakas ang kailangan, kundi pati na rin ang tibay ng loob at ang kakayahang magtiwala sa mga kasama. Sa bawat pag-atake ni Elias, umaasa siya na hindi lamang siya ang makakatalo sa nilalang, kundi pati na rin ang mga takot na naglalaman sa kanilang mga isipan. Si Mara ay nagpatuloy na nagbigay ng suporta, hindi lang sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Huwag matakot. Ang takot ay tanging kapangyarihan ng ating mga kaaway. Kailangan nating magtulungan.
Si Elias, habang lumalaban, ay nakaramdam ng isang matinding pakiramdam ng koneksyon sa kanyang kaluluwa. Sa bawat pag-atake, ang pader ng kanyang mga takot ay unti-unting nagiging mas malabo. Ito na ang oras, ang sabi niya, ang hininga ay mabilis ngunit tumpak. Tama ka, Mara. Ang takot ay wala ng halaga. Nang magtagumpay sila sa huling pag-atake, ang nilalang ng bakal ay naglaho, at sa kanyang pagkawala, ang hangin ay huminahon. Ang pader ng kanilang mga takot ay tila nagbigay daan sa isang mas malinaw na landas. Ang kanilang mga hakbang ay naging mas matatag, at ang bawat galak na kanilang naramdaman ay nagsilbing isang simbolo ng kanilang patuloy na lakas at hangarin. Ang sinag ng araw ay dumating ng dahan-dahan, isang malumanay na pag-akyat ng liwanag mula sa ilalim ng mga bundok. Habang ang mga ulap ay nag-aagawan sa kalangitan, ang mga gabing puno ng takot at pag-aalala ay tila nagbabalik, ngunit ang mga ito ay hindi na tulad ng mga gabing nauna. Si Elias at Mara ay nagpatuloy na maglakbay sa makulimlim na landas, ang kanilang mga isipan ay mas magaan, ngunit ang mga pusong bitin pa rin sa mga katanungan na hindi pa nasasagot. Ang mga nilalang na lumabas sa ating landas, ang mga pagsubok na ating hinarap, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Tanong ni Elias, ang boses ay may pagdududa, ngunit may kalakip na pagnanasa na malaman ang higit pa tungkol sa kanilang misyon. Si Mara, na mas tahimik kumpara kay Elias, ay tumingin sa malayo. Ang mga mata nito ay may kalungkutan, ngunit may matinding dedikasyon na natutunan mula sa kanilang mga laban. Hindi natin kailangan ng lahat ng sagot. Minsan, ang bawat hakbang ay may dahilan na hindi natin agad nauunawaan, sagot niya, habang tinitingnan ang mga bundok na tila umaabot sa langit. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Bagamat ang hangin ay magaan, may mga kakaibang tunog na nagmumula sa malayo, isang tunog na hindi nila kayang tuklasin, ngunit ramdam nila sa kanilang mga katawan. Si Elias ay nagtakda ng direksyon. May pagbabago sa hangin. Parang may nangyayari, ani niya, sabay abot ng espada mula sa kanyang tagiliran. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mara, habang binabaybay nila ang mas madilim na kagubatan na unti-unting sumasalubong sa kanilang daraanan. Ang ating lakas ay magdadala sa atin sa liwanag. Labanan natin ang takot at makakakita tayo ng kaliwanagan. Ang kanilang paglalakbay ay dahan-dahang naging mas mahirap. Ang landas na tinatahak nila ay puno ng matarik na bundok at mga kagubatan na puno ng lihim na hindi nila alam. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, may mga sandaling nagbigay ng pag-asa, ang mga maliliit na tagpo ng kalikasan na bumangon sa kanilang landas. Isang ibon na tumawid sa langit, isang agos ng tubig na tila nag-aanyaya sa kanila upang makaligo at magpahinga, lahat ng mga ito ay tila mga simbolo ng pagkakataon at muling pagkakatawang buhay. Ito na ba ang simula ng ating pag-asa? Tanong ni Mara, tumingin kay Elias na seryoso pa rin. O baka tayo'y maliligaw sa isang walang katapusang paglalakbay? Si Elias, kahit na patuloy ang mga alalahanin sa kanyang puso, ay nagpatuloy na magbigay ng gabay. Ang bawat hakbang ay isang hakbang tungo sa ating layunin, Mara. Ang kalikasan ay nagbibigay ng mga pahiwatig. Kahit ang mga pinakamadilim na gabi ay nauurong upang magbigay daan sa bukang liwayway. Ngunit sa kabila ng kanilang mga naisin, isang matinding hamon ang dumating. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang daraanan, naramdaman nila ang presensya ng isang nilalang, isang dilim na nagsimulang sumakal sa kanilang paligid. Walang silbi ang mga ilaw na kanilang dala, dahil ang nilalang ay nagtatago sa mga anino at hindi tumitigil sa paghahati ng kanilang lakas. May nangyayari sa atin. Nakikita ko na. Isang bagay na nagtatago sa dilim, sabi ni Elias, habang ang kanyang mga mata ay sumisilip sa paligid. Ang ating mga kahinaan ay ibinubukas nito. Si Mara ay hindi kumibo. Ang bawat sandali ay parang isang pagdapo ng apoy sa kanilang katawan, at sa kanyang dibdib, may isang tanong na patuloy na lumalago, bakit ito nangyayari? Ano ang layunin ng dilim na ito? Ang nilalang ay hindi nagpakita ng itsura. Bagkus, ang hangin sa paligid nila ay naging mas malamig, at ang kanilang mga anino ay nagsimulang magtago sa ilalim ng mga puno. Ang mga tunog ng kagubatan ay tila naputol, at tanging ang hininga ng kanilang mga sarili ang naririnig. Ang dilim na ito ay naghahanap ng lakas sa atin, sabi ni Mara, habang pinapansin ang isang kumikislap na liwanag mula sa kanilang mga paligid. Ang tanging kalakasan na mayroon tayo ay ang ating pagkakaisa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elias. Magkakapit-bisig tayo. Hindi natin hahayaang manalo ang dilim.
At sa sandaling iyon, isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumangon mula sa kanilang mga kamay. Ang mga nilalang ng dilim ay natabunan sa kanilang liwanag. Hindi nila alam kung paano, ngunit sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang lakas, tila napawi ang takot at ang mga alalahanin ay nagsimulang mabura. Ang mga ulap ay nagsimulang magtipon, at ang mga daliri ng hangin ay nagdadala ng mga palatandaan ng bagyo. Ngunit para kay Elias at Mara, hindi ang bagyong pisikal ang naging kanilang pangunahing takot. Ang kalikasan ng kanilang misyon, at ang mga kaakibat nitong misteryo, ay mas mahirap unawain kaysa kwalkwar tempestadang maaaring dumaan sa kanilang daraanan. Ang ating misyon ay hindi kasing simple ng inaasahan ko, sabi ni Mara, ang kanyang tinigpuno ng kalungkutan at pag-aalinlangan. Kahit na marami na tayong napagdaanan, parang hindi pa rin tayo malapit sa ating layunin. Si Elias ay tumahimik. Alam niyang may tama si Mara, ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman. Ang tanging bagay na natutunan ko, ani niya, ay kung gaano kaimportante ang bawat hakbang natin. Ang mga sagot ay hindi darating ng madali, ngunit dumarating ito sa tamang oras. Ang kanilang paglalakbay ay dahan-dahan na nagdadala ng mga bagong pagsubok, ngunit isang pangyayari ang magbabago ng lahat. Habang sila ay naglalakad sa mas malalim na kagubatan, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Isang matinding sigaw ang narinig nila mula sa malayo. Hindi iyon ang karaniwang sigaw ng mga hayop sa kagubatan. May kasamang takot at desperasyon. Elias at Mara ay hindi nagdalawang isip at tumakbo patungo sa pinagmulan ng sigaw. Pagdating nila, isang tao ang nakita nilang nakadapa sa ilalim ng mga puno, ang katawan ay sugatang mabuti, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang lalaki ay may itim na buhok at maputlang balat, at sa kanyang mga labi ay makikita ang isang pangalan na binigkas sa huling hininga, Aurora. Anong nangyari? Tanong ni Mara, habang tinutulungan si Elias na buhatin ang lalaki. Nagpapadala ako ng mensahe, ang lalaki ay sumasagot sa pagitan ng kanyang mga hininga, ang kanyang boses ay malutong at mahina. Si Aurora ay hindi ang tanging tao na may kapangyarihan. Mayroong iba. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias, ang kanyang tinigpuno ng pagkabahala. Sino si Aurora? Anong kapangyarihan? Si Aurora ay ang susi sa lahat ng ito. Kailangan mong mahanap siya. Ang lalaki ay hindi na makapagpatuloy, at isang malalim na buntong hininga ang bumangon mula sa kanyang dibdib. Agad nilang inalagaan ang lalaki, ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, siya ay pumanaw. Mabilis na nagtakda si Elias ng plano. Kailangan nating hanapin si Aurora. Ang mensahe na yon ay may kahulugan. Ngunit bago sila magpatuloy, isang kakaibang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan. Ang hangin ay bumangon ng malakas, at mga anino ang nagsimulang maglakbay sa paligid nila. Isang misteryosong tao ang nagpakita mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang malupit na maskara, at ang kanyang mata ay kumikislap ng isang kakaibang liwanag. Si Aurora, ang susi sa kapangyarihan. O ikaw mismo ay isa sa mga piraso ng mga pangarap na nais isiwalat. Ang tao ay nagsalita ng may malupit na boses. Si Mara at Elias ay nagmamadaling humarap sa estrangherong nilalang. Sino ka? Tanong ni Mara, ang kanyang tinig ay puno ng takot ngunit may lakas ng loob. Ang pangalan ko ay hindi mahalaga, ang tao ay sumagot, ang importante ay kung paano nyo haharapin ang mga katotohanan na nakatago sa dilim. Ang mga mata ng estranghero ay sumulyap sa Elias at Mara. Ang landas na inyong tinatahak ay hindi ang landas ng mga ordinaryong tao. Kung kayo ay naghahanap ng mga sagot, magiging bahagi na kayo ng isang mas malawak na laro na hindi inyo kayang kontrolin. Ang ibig mong sabihin, ang mga sagot na hinahanap namin ay hindi para sa amin, tanong ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagtataka. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Ngunit may mga puwersang hindi nyo kayang unawain, ang estranghero ay sagot. Ang inyong pakikipaglaban ay isang laro sa pagitan ng mga Diyos. Ang inyong mga hakbang ay tinutukoy ng mga kapalaran na hindi ninyo kayang baguhin. Ang ibig mong sabihin, kami ay pawn sa isang mas malaking laro, tanong ni Mara, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit. Tama, sagot ng estranghero, ang kanyang boses ay puno ng kabangisan. Ngunit hindi ibig sabihin na wala kayong kakayahan. May mga pagkakataon na ang pinakamahina ay may pinakamalaking kapangyarihan. At ang lihim na tinatago ng bawat isa sa inyo ay magbibigay liwanag sa kung paano magwawakas ang lahat. Si Elias at Mara ay hindi na nakapagsalita.
Sa mga salitang binitiwan ng estranghero, naramdaman nila ang bigat ng kanilang misyon at ang presensya ng mga puwersang hindi nila kayang kontrolin. Ang landas na kanilang tatahakin ay magiging mas mahirap at ang kanilang layunin ay tila unti-unting nawawala sa kanilang mga kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang nalamdaman nila, isang pagnanais na magpatuloy kahit pa ang kanilang mga hakbang ay nagiging mas mahirap. Isang liwanag ang sumik mula sa dilim, at sa kabila ng lahat ng takot at alalahanin, si Elias at Mara ay patuloy na lumakad, ang kanilang mga puso ay puno ng mga katanungan, at ang kanilang pag-asa ay nakatali sa isang pangalan, Aurora. Ang sigaw ng hangin na dumaan sa mga puno ay nagsilbing paalala ng pamana ng mga naunang laban at sakripisyo. Tila ang gabi may dalang mas mabigat na lihim, isang pagnanais ng mga tao na tumakas mula sa dilim ng nakaraan at hanapin ang liwanag ng bukas. Sa isang maliit na baryo sa Hilaga, si Mia ay naglalakad patungo sa isang lumang simbahan. Isang lugar na minsan ay naging saksi sa mga pagluha at pananampalataya ng mga tao sa kanyang bayan. Siya ay nakasuot ng isang simpleng damit na pinili niyang dalhin mula sa kanilang lumang bahay. Tila ba, ang bawat hakbang ay nag-aanyaya sa kanya patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, isa na puno ng mga katanungan at misteryo. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, ang mga alaala ng kanyang pamilya at mga kamag-anak ay muling bumangon sa kanyang isipan. Si Amara, ang kanyang matalik na kaibigan, ay hindi pa rin nakabalik mula sa nakaraang laban, at wala ni isang tao ang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Ngunit hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga hinagpis na ito, lalo na ang misteryo ng kanyang sariling pagnanasa. Siya'y tila isang kaluluwang naglalakbay ng walang katiyakan sa isang madilim na daan. Panginoon, bulong ni Mia habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Nasaan na kami? Nasaan si Amara? Kung ako man ang may kasalanan, sana ay mapatawad mo kami. Nang dumating siya sa simbahan, ang pinto'y bahagyang nakabukas, tila nag-aanyaya sa kanya. Pumasok siya at naglakad patungo sa altar. Ang malamlam na liwanag na pumapasok mula sa bintana ay nagpapakita ng mga alon ng mga ulap sa langit, na parang may mga espiritu na nagmamasid mula sa itaas. Ang simbahan ay puno ng tahimik na pagsamba, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kalungkutan na umuukit sa bawat sulok nito. Sa isang tabi ng altar, may isang matandang pari na abala sa paghahanda ng mga gamit. Ang kanyang mukha ay puno ng wrinkles, ngunit ang kanyang mga mata ay may malalim na liwanag. Tinutok ni Mia ang kanyang mga mata sa pari, at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Mia, sabi ng pari sa isang mahina ngunit matalim na tinig. Inaasahan kong darating ka. Tinutok ni Mia ang kanyang mga mata sa pari. Panginoon, ako'y nalilito. Puno ng takot at kalungkutan ang aking puso. Paano ko hahanapin ang tamang landas? Umupo ang pari sa isang lumang upuan at itinuro kay Mia na sumunod. Pinagmasdan niyang mabuti si Mia, ang kanyang mata ay tila nagsusuri at ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Mia, nagsimula ang pari, ang paghahanap ng tunay na pag-asa ay hindi madaling landas. Maraming mga tinik at dilim na daraanan, ngunit sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ikaw ay matututo. Ang mga tanong na nasa iyong puso ay naglalaman ng sagot na magbibigay sa iyo ng lakas. Tinignan ni Mia ang pari at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Lahat ay tila nawawala at si Amara ay nawala. Hindi ko alam kung saan siya pupunta at natatakot ako. Ang matandang pari ay ngumiti, ngunit may kasamang lungkot. Mia, ang pagkawala ng mga mahal sa buhay ay isang paghihirap na mahirap tanggapin. Ngunit sa bawat pagkawala may isang bagong simula. Huwag mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay palaging naroroon upang gabayan tayo, anuman ang ating daanan. Tumahimik si Mia at pinikit ang mga mata, pinipilit ilabas ang mga damdamin na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang mga saloobin niya ay tila nagsimula ng magbukas, unti-unti niyang natutunan kung paano tanggapin ang realidad ng pagkawala. Ano po ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Mia, ang boses niya ay puno ng takot at pangarap. Magtiwala ka, sagot ng pari. Ang iyong lakas ay magmumula sa pagtanggap ng iyong misyon, at sa pagtanggap ng iyong mga kahinaan. Huwag mong hanapin ang mga sagot sa labas, dahil ang mga sagot ay laging nasa loob mo. Ang hamon ng buhay ay ang magtiwala sa iyong sarili at sa Diyos. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magiging bahagi ng iyong kwento. Hindi pa rin maiwasan ni Mia ang mag-alinlangan, ngunit sa mga salitang iyon, tila nagkaroon siya ng bagong pananaw.
Ang simbahan na puno ng kalungkutan ay naging isang simbolo ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Hindi man siya makita ang mga sagot sa kanyang mga tanong, alam niyang ang Diyos ay may plano para sa kanya. Habang siya ay nagmumuni-muni, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang batang babae na may buhok na kulay ginto at malalim na mata, na agad pumasok sa simbahan at humarap kay Mia. Mia, bulong ng batang babae, ang tinig niya ay may kabuntot na takot. Hinahanap kita. Ang aking mga magulang ay natagpuan ang isang lihim. Si Amara siya ay hindi nawawala. Siya ay Ang mga mata ni Mia ay lumaki sa gulat. Ano? Ano nangyari kay Amara? Ang batang babae ay nagsimulang magtulungan. Siya ay nakatakas. Pero may panganib, Mia, may mga tao na gustong gamitin siya para sa isang madilim na layunin. Mabilis na tumayo si Mia, ang kanyang puso ay mabilis na kumakalabog. Panginoon, pumunta na tayo. Kailangan nating iligtas si Amara. Naglakad silang dalawa palabas ng simbahan, at ang malamlam na ilaw ng araw ay nagsimula ng sumikat. Ang kanilang hakbang ay puno ng determinasyon. Hindi na balak ni Mia na mawalan pa ng oras. Kung may pag-asa pa, ito ang pagkakataon upang gawin ang lahat para sa kanyang kaibigan. Habang ang mga magkasunod na daan ay tila naglalaman ng mga bagong pagsubok, alam ni Mia na ito ang oras upang magtiwala sa sarili at magpatuloy. Sa bawat paghakbang, ang mga tanong ay magbubukas ng mga sagot. Hindi siya mag-iisa at higit sa lahat, hindi nawawala ang pag-asa. Ang araw ay nagpatuloy sa kanyang pagtaas, ngunit sa mga mata ni Mia, ang mundo ay tila nagiging mas madilim. Habang siya ay naglalakad kasama ang batang babae, na hindi pa rin ibinubunyag ang kanyang pangalan, ang kanyang puso ay puno ng takot at ang kanyang isipan ay nababalot ng mga katanungan. Hindi niya alam kung saan sila papunta, ngunit alam niyang ang mga sagot na hinahanap niya ay malapit na. Ang batang babae na tumulong kay Mia ay hindi nagsalita pa. Ang bawat hakbang na ginagawa nila ay puno ng kabuntot na takot. Tinutok ni Mia ang kanyang mga mata sa kanyang kasama, subalit hindi siya nakikita ni Mia na nakatingin sa kanya. Ano bang nangyayari? Ano ang lihim na hinahanap mo? Tanong ni Mia, ang boses niya ay puno ng pagmamadali. Sa kabila ng katahimikan, tumigil ang batang babae at humarap kay Mia ang kanyang mga mata, bagamat malalim, ay nagsimulang magbukas ng isang pinto ng kwento na matagal nang nakatago. Ang pangalan ko ay Elisa, sagot niya, at ako ang magbibigay sa iyo ng mga sagot. Pero may mga bagay na hindi mo pa kayang tanggapin. Si Amara ay hindi na tulad ng dati. At ang dahilan ng kanyang pagkawala ay may kinalaman sa nakaraan. Si Mia ay napahinto at napatitig kay Elisa. Anong ibig mong sabihin? Anong nakaraan? Ang tanong ni Mia, ang boses niya ay nagtataglay ng pangambang hindi niya matutunan ang buong katotohanan. Elisa ay tumingala sa langit at ang kanyang mata ay tila nababalot ng kalungkutan. Si Amara ay hindi basta nawala, Mia, siya ay isang bahagi ng isang matandang proyektong itinatag noong panahon ng digmaan, isang eksperimento. Isang proyekto na may layuning baguhin ang kinabukasan ng tao. Ang mga salita ni Elisa ay tulad ng isang bombang sumabog sa isipan ni Mia, ang lahat ng kanyang narinig mula sa mga nakaraang araw ay tila nauurong at nagiging walang kabuluhan. Proyekto. Ano ang ibig mong sabihin? Si Elisa ay nagsalita ng dahan-dahan, at ang kanyang boses ay tila naglalaman ng mga lihim na matagal nang naitago. Bago maganap ang digmaan, may mga tao na nagtakda ng eksperimento upang pagbutihin ang lakas ng tao. Si Amara ay isa sa mga batang napili para sa eksperimento. Hindi siya isang ordinaryong tao. Siya ay isang produkto ng isang siyentipikong proyekto na nilikha upang magtaglay ng kapangyarihan na hindi kayang kamtin ng mga karaniwang tao. Ang mga salitang ito ay parang isang malamig na dagat na tumama sa puso ni Mia. Kung si Amara ay hindi isang karaniwang tao, paano siya haharapin? Ano ang magiging epekto nito sa kanilang relasyon? Bakit hindi niya sinabi kay Mia ang tungkol sa proyektong ito? Elisa, paano mo nalaman ang lahat ng ito? At bakit hindi mo ako sinabi agad? Ang tanong ni Mia, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataka. Elisa ay tumingin kay Mia ng tahimik, at isang matinding pighati ang naramdaman ni Mia mula sa kanya. Hindi ako makapagsalita agad, Mia, ang mga bagay na ito ay napakabigat at delikado. Ang mga taong responsable sa eksperimento ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mga resulta na gusto nila. Kung hindi ko ito sinabi sa iyo, ito ay dahil ayaw ko na ikaw ay madamay sa kasalanang ito.
Muling nagpatuloy ang paglalakad nila patungo sa isang liblib na lugar sa gubat. Ang hangin ay nagiging malamig at ang mga puno ay tila nagbabalik ng mga anino mula sa nakaraan. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, ang kanilang kaluluwa ay tila nahulog sa ilalim ng mga lihim na hindi pa nila natutuklasan. Kung ang mga eksperimento na ito ay may kinalaman kay Amara, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Paano natin siya matutulungan? Elisa, may ideya ka ba kung saan siya maaaring naroroon? Tanong ni Mia muli, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng labis na pagkabahala. Elisa, muli niyang tawag, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog mula sa kalikasan ang sumalubong sa kanila. Ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang mag-ingay, at sa isang iglap, naramdaman nila ang presensya ng mga hindi nakikitang mga mata na nagmamasid sa kanila. Isang malalim na tinig ang umabot sa kanila mula sa likuran ng mga puno. Alam kong dumating kayo, ang tinig ay may kabuntot na kasamahan ng panganib. Ang inyong paghahanap ay hindi makakamtan. Sumuko na kayo. Lumingon si Mia at Elisa, ngunit ang sinuman ay hindi makikita. Ang tinig ay tila nagmumula sa lahat ng dako. Bigla, lumabas mula sa likuran ng mga puno ang isang kakaibang nilalang, isang batang lalaki na may mga mata na naglalaman ng hindi makayang bigat. Elisa. Mia, ang batang lalaki ay nagsimula maglakad palapit. Ito ang katapusan ng inyong paghahanap. Ang tinig ng batang lalaki ay parang isang malupit na hangin na humaplos sa katawan ni Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim, at ang mga salitang binitiwan nito ay nagsimula ng maglatag ng isang madilim na landas sa harapan nila. Si Elisa, na matagal ng tahimik, ay kumilos upang ipagtanggol si Mia, ngunit ang batang lalaki, na tila may hindi pangkaraniwang kapangyarihan, ay hindi tumigil sa paglapit. Elisa, sino ito? Ang tanong ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bakit nakakatakot ang presensya niya? Bago pa makasagot si Elisa, umusok ang hangin at isang kakaibang liwanag ang nagningning mula sa paligid ng batang lalaki. Ang kanyang mga mata, kulay ginto, ay kumikislap ng isang nakakikilabot na liwanag. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, parang ang mundo ay bumabagsak ng kaunti. Ang pangalan ko ay Lucian, ang batang lalaki ay nagsalita ng malumanay, ngunit ang boses niya ay puno ng kapangyarihan. At ako ay isang tagapagbantay ng lihim na inyong pinapanganiban. Nagulat si Mia at Elisa. Tagapagbantay, tanong ni Mia, hindi pa rin makapaniwala sa naririnig. Lucian ay tumingin kay Elisa, at tila may malalim na koneksyon silang dalawa. Si Amara ay hindi isang ordinaryong bata, tulad ng alam mo. Siya ay bahagi ng isang proyekto na matagal nang naitago. Ang mga eksperimento na isinagawa sa kanya ay hindi nagtatapos sa paggawa lamang ng isang nilalang na may kakayahan. Siya ay isang susi na magbubukas ng pinto na magpapalit ng lahat ng ating kinabukasan. Muling nagbukas ang mga mata ni Mia na tila hindi na kayang tanggapin ang mga salitang ito. Hindi ko maintindihan. Paano siya naging susi? Tanong niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng kalituhan at takot. Lucian ay huminga ng malalim bago siya sumagot. Ang proyekto ay nilikha upang lumikha ng mga nilalang na may kakayahang magbigay ng bagong pag-asa sa mundong ito. Ngunit sa halip na magbigay ng kaligayahan, ang mga eksperimento ay nagdulot lamang ng pagkasira. Si Amara, bagamat hindi niya alam ito, ay ang pinakamatinding nilalang na nilikha. Ang kanyang kapangyarihan ay magbubukas ng isang portal na magbabago ng lahat. Isang portal na maglalantad ng mga lihim ng nakaraan at magdadala ng isang bagong uri ng buhay. Pero bakit hindi ko nakikita ito? Kung siya ay may ganitong kapangyarihan, bakit hindi siya nagsabi sa akin? Tanong ni Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Bakit mo ako dinala dito? Elisa, na matagal ng tahimik, ay lumapit kay Mia at hinawakan ang kanyang mga balikat. Mia, hindi ko ito nasabi sa iyo dahil natatakot ako sa magiging epekto nito. Hindi natin alam kung anong mangyayari kapag Amara ay ganap na bumalik. Bawat hakbang na ginawa namin ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ating mundo. Ang mga taong nagtatangkilik sa eksperimento ay hindi natutulog at handa silang gawin ang lahat para kontrolin ang kapangyarihan na hawak ni Amara. Mia ay tumingin kay Elisa at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at takot. Ano ang dapat nating gawin? Kung ang mga eksperimento ay may ganitong epekto, paano natin mapipigilan ang lahat ng ito? Lucian, na patuloy na nakatayo, ay ngumiti ng bahagya. May isang paraan. Ngunit upang gawin ito, kailangan nating makalapit kay Amara bago pa siya magbago ng lahat.
Kailangan natin ng tulong ng mga sinaunang nilalang na may kaalaman tungkol sa proyektong ito. Ang mga ito ay matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na lupa ng mga lihim. Dito, matutunan natin ang lahat ng mga kasaysayan na itinatago ng mga eksperimento. Ang mga salitang ito ay parang mga pako na tumama sa dibdib ni Mia. Ang lupa ng mga lihim ay isang lugar na wala sa mapa, at ang sinumang pumasok dito ay nahaharap sa isang napakamalupit na pagsubok. Ngunit wala nang ibang pagpipilian. Ang kanilang paglalakbay ay humantong na sa puntong ito. Kung hindi nila haharapin ang mga lihim, malamang ay mapapahamak sila. Elisa ay umiling at nagsalita ng mahina. Hindi madali ang pupuntahan natin. Ang lupa ng mga lihim ay isang lugar na tinatago mula sa mata ng mga tao. Tanging ang mga nilalang na may malalim na koneksyon sa proyekto ang makakapasok doon. Paano tayo makakapasok? Tanong ni Mia, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Bukas, ang mga nilalang ng lupa ng mga lihim ay magpapakita sa atin, sagot ni Lucian, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang di maipaliwanag na sigla. Ngunit kailangan natin ng tapang upang magpatuloy. At ikaw, Mia, ay may isang bahagi sa lahat ng ito. Ang iyong koneksyon kay Amara ay hindi isang aksidente. Nabigla si Mia sa narinig. Koneksyon ko kay Amara. Ano ang ibig mong sabihin? Lucian ay huminga ng malalim, at bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng mga nilalang na naglalakad ang umabot sa kanilang pandinig. Ang mga anino mula sa gubat ay tila nagsisilibot, at ang mga mata ng mga ito ay kumikislap sa dilim. May mga nilalang na lumitaw mula sa likod ng mga puno, ang kanilang hitsura ay mahirap ikumpara sa anumang nilalang sa mundong ibabaw. Sa wakas, ang tinig ng isang nilalang ay sumalubong sa kanila, narito na ang mga naghahanap ng mga sagot. Ang mga nilalang ng lupa ng mga lihim ay nagsimulang magtipon sa harap nila, at ang bawat isa ay may malakristal na mga mata na kumikislap sa dilim ng kagubatan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng isang nakakatakot na pakiramdam sa bawat isa sa kanila. Ang paghahanap nyo para kay Amara ay magbubukas ng pintuan ng nakaraan, ang isang nilalang ay nagsabi, at kung hindi nyo kayang hawakan ang mga lihim, magugulo ang inyong mundo. Ang hangin ng umaga ay dahan-dahang umiihip sa bayan ng Lira, dala ang amoy ng mga punong kahoy at damo. Si Naomi ay nakatayo sa tabi ng bintana ng maliit nilang bahay, pinagmamasdan ang bukirin na puno ng mga pananim. Sa kabila ng lahat ng nangyari, isang matinding pagnanais ang bumangon sa kanyang dibdib, ang magpatuloy at maghanap ng bagong simula. Mula nang umalis sila ni Jorel sa lungsod ng Liwa, tila ba nagbago ang lahat. Ang mga nakaraang taon na puno ng kalungkutan at pagkatalo ay nagsimulang maglaho sa hangin, ngunit ang mga tanong tungkol sa kanilang hinaharap ay nanatiling buhay sa kanyang isipan. Lihim niyang pinagmumuni-muni kung ang mga desisyon na ginawa nila ay tunay na magdadala sa kanila ng kapayapaan o kung ang kanilang mga nakaraang kasalanan ay patuloy na haharapin sila. Naomi! Marahan ang tinig ni Jorel mula sa likod. Napansin niya ang paglapit ng kanyang asawa at hindi na kailangan pang itanong kung anong iniisip niya. Alam niyang pareho sila ng nararamdaman pero sa kabila ng lahat, magkasama silang patuloy na lumalaban. Ang mga anak natin, sagot ni Naomi, ang kanyang boses ay puno ng pangarap. Kailangan natin silang turuan. Kailangan nila ng pag-asa, hindi lamang mula sa atin kundi mula sa Diyos. Ang mga salitang iyon ay muling nagbigay sa kanya ng lakas. Sa gitna ng lahat ng mga pagsubok, ito ang bagong misyon nila, ipasa ang mga aral ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng pagpapatawad sa mga susunod na henerasyon. Sa kabilang dako ng bayan, ang isang pagdiriwang ay nagsimula sa simbahan. Ang mga tao ay nagsisipagtipon upang magdiwang ng pag-asa at magpasalamat sa mga biyayang natamo at sa mga bagong pagkakataon na binigay ng Diyos. Matapos ang lahat ng nangyari sa nakaraan, tila ba ang lahat ay nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Tila ang buong bayan ay nagkakaisa sa isang layunin, ang magpatuloy at ang magpatawad sa kanilang mga sarili at sa isa't isa. Si Jorel ay tumayo sa likuran ng simbahan, nagmamasid. Hindi pa siya ganap na nakakalayo mula sa kanyang mga pagkakamali, ngunit alam niyang nagsisimula na siyang maghilom. Binanggit ni Naomi kanina ang tungkol sa kanilang misyon, at hindi na yon nakatago sa kanyang puso. Gusto niyang maging mas mabuting tao, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong bayan. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na magbago, at sa ngayon, iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Jorel, salamat sa pagdala sa amin dito, tinig ni Naomi ang pumapawi sa kanyang pagninilay.
Ang ating buhay ay nag-iba at sa wakas, nagkaroon tayo ng bagong simula. Magkasama tayo sa lahat ng ito, sagot ni Jorel, ang mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. At kung paano tayo magpapatawad sa ating sarili at sa iba, doon magsisimula ang lahat ng pagbabago. Habang ang araw ay nagsisimulang magtakip silim, ang mga tao ng Lira ay nagsisipaglakad pa uwi mula sa simbahan. Ang mga bata ay masaya, tumatakbo at naglalakad sa tabi ng kanilang mga magulang, habang ang mga matatanda ay nagkwekwentuhan tungkol sa mga plano para sa susunod na taon. Ang bayan ay puno ng bagong pag-asa, at ang mga bituin sa kalangitan ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag. Si Naomi at Jorel ay naglakad ng magkasama patungo sa kanilang bahay. Ang kanilang mga hakbang ay magaan, at ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay naging tulay patungo sa mas malalim na pananampalataya, at habang sila ay naglalakad sa gitna ng gabi, nakaramdam sila ng isang bagong pakiramdam ng katahimikan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nakahanap sila ng lakas sa kanilang mga sarili at sa Diyos. Ang kwento nila ay hindi natapos sa isang trahedya, sa halip, ito ay nagbukas ng pinto ng mga bagong pagkakataon. Nasa kanilang maliit na tahanan si Naomi, hawak ang isang lumang kwaderno na may mga tula at sulat mula sa mga nakaraang taon. Isa itong simbolo ng mga alalahanin at pagsubok, ngunit sa ngayon, pinili niyang buksan ito at magpatuloy sa pagsulat. Si Jorel ay umupo sa tabi niya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ano nang sinusulat mo, Naomi? Isang liham ng pasasalamat, sagot niya, ang mga mata ay kumikislap ng luha ng saya. Hindi lang sa Diyos, kundi sa mga taong naging bahagi ng buhay natin, ang mga nagbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas. At sa atin din, dagdag ni Jorel. Wala tayong magagawa kung hindi magtulungan. Sagot ni Naomi. Lahat tayo ay may mga sugat, pero sa tulong ng bawat isa, matututo tayong maghilom. Habang nagsusulat si Naomi, pinagmamasdan ni Jorel ang kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan, walang takot, ang dalawang magkasama ay muling nagtatag ng kanilang pag-asa, at ang mga susunod na taon ay naglalaman ng posibilidad. Bilang isang bayan, ang Lira ay nagsimula ng isang bagong kabanata. Sa bawat hakbang, sa bawat araw na lumilipas, mas naging matatag ang kanilang samahan. Hindi lamang ang bayan na naghilom, kundi pati na rin ang mga puso ng bawat isa sa kanila. At sa gitna ng mga bagong simula, ang pagpapatawad ay naging bukas na daan para sa mga tao na magtulungan at magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Sa bawat gabi na dumarating, ang mga bituin ay patuloy na nagsisilbing gabay para sa mga naglalakbay. Sa kabila ng dilim, ang liwanag ng pag-ibig at pagpapatawad ay magpapatuloy na magbigay liwanag sa bawat isa. At habang si Naomi at Jorel ay magkasama, sila ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng patuloy na pagninilay sa bawat hakbang ng buhay. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto naming malaman. Iwan mo sa mga komento ang salitang pagpapasya para ipakita na natapos mo ang buong video. Tignan natin kung sino talaga ang nakasama namin hanggang dulo.